Doon tayo sa susunod na topic. About pa rin to sa sinasabi ko, itong kay PRRD, no, yung pagkaka-aresto rito. Maraming nagbunyi, maraming natuwa, at karamihan sa mga natuwa ay yung mga dati ng kalaban ng DDS, yung mga kakampings, no, mga kakampings. And yung mga dilawan. Bakit ko laging pinaghihiwalayan? Kasi meron po talagang kakampings na kakampings. Meron naman yung kakamping na hindi naman talaga kakamping pero dilawan talaga sila. Di ba? Meron ng dalawang grupo yan na baka nga 3 pa, no? Yung mga yan. Ngayon, ito kasi yung nangyayari ngayon, di ba? Sabihin ko sa inyo kung nangyayari, ha. Ang nangyayari ngayon, no? Is very similar to what I read about the history, the most recent history of the Philippines. At ano yung history yun? Yung history kung paano naideklara ang martial law. Yung history kung paano unti-unti, no, gumawa ng paraan itong si Marcos Sr. at ang kanyang mga cronies para tumagal sila sa pwesto. Alam niyo po kasi, meron pong ito pong si Marcos Sr. Meron po siyang parang gustong mangyari, no? Siguro na parang sila na talaga yung mag-control ng bansa. Parang monarchy, ganun. Meron ho yung pangarap na ganyan, eh. Yun po yung sabi sa ilang mga narratives, na nakita ko sa YouTube, no? Which is karamihan is basta. Pero yun nga, no? Titignan ko pag nakakita ako mamaya ng mga clips about that, no? Titignan natin kung maipe-play ko rito, no? Pero hindi ako nakangako, no? Bigla na lang, sige. Information number 1081, placing the entire Philippines under martial law. 50 taon na mula nung magdeklara ng batas militar ang dating Pangulo at diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Ngayon, isang Marcos na ulit ang Pangulo. Balikan natin ang mga totoong nangyari base sa facts at history tungkol sa mahalagang bahaging ito ng ating kasaysayan. Balik tayo sa September 23, 1972. Ito yung unang araw kung kailan idineklara ni Marcos Sr. ang martial law. Sa unang araw pa lang, 7 public utility companies agad ang ipinasara ni Marcos. Kabilang dito ay ang mga kumpanyang nagpo-provide ng serbisyong kuryente, tubig, telecom at transportation. Hindi rin nakaligtas sa shutdown ang mahigit 400 media outlets. Kasama na rito ang maliliit na radio stations, newspaper publications, pati na ang ABS-CBN. Grade 6 kami, siyempre masaya, walang pasok. Nung binubuksan na yung TV, ang palabas ng cartoons. So kami naman bata, tuwan-tuwa. Kasi time to catch up with the cartoons you weren't able to see. You did not realize the full impact. Sa kabila ng pagsasara ng mga media outlet, may ilang pinayagang mag-operate gaya ng Canlaon Broadcasting System at ibang broadcasting company na pagmamay-ari ng mga crony ni Marcos Sr. Yung Channel 2, nakabalik siya pero hindi ABS-CBN, BBC, Panahaw Broadcasting. Kasi kinuha siya ng mga ni Roberto Benedicto. Pero it was Channel 2. O yung channel ng ABS-CBN. Ipinaaresto rin sa unang araw ng martial law ang 4 na senador na kilalang kritiko ni Marcos. Sina Ninoy Aquino, Pepe Diokno, Ramon Mitra Jr. at Soc Rodrigo. Bukod sa kanila, nasa 8,000 sibilyan pa ang ipinadampot sa loob lang ng isang araw. Kabilang dito ay ang mga journalist, estudyante, manggagawa at opposition delegates ng 1971 Constitutional Convention. Pero bakit nga ba nagdeklara si Marcos ng martial law? Rewind tayo sa pagkapanalo niya noong 1969 presidential elections. December 30 ng taong iyon nang simulan niya ang ikalawang 4-year term niya bilang Pangulo. Ang panlimang State of the Nation address niya naman noong sumunod na buwan ang nag-trigger sa first quarter storm. Ito yung unang 3 buwan ng 1970 na napuno ng mga kilos protesta at demonstrasyon ang kalsada ng Maynila laban sa dating diktador. Nagkaroon ng
SONA doon sa old Congress building. Ito yung before the start. Paglabas ni Marcos tsaka ni Imelda, may nagkakagulo doon, mga estudyante, nagkaroon ng scuffle. Kitang-kita sa television, yung mga bata na may mga high school students din kasi napukpok. That was the first time na medyo gumamit ang dahas yung sa mga protesters na napanood sa TV. So, yung resulta nun, napanood, nagkaroon ng mga indignations, halimbawa, may nag-resign, tapos may nagtawag ng malakihang rally, yung tinatawag na Battle of Benjolas. So, yun talaga, larak yung... So, kasi nga parang yung 1969 elections was ang tawag noon, it was the most fraudulent, saka most violent elections. Halos on a daily basis, parang ang daming nag-rally. So, may yung issue, merong patungkol din sa Battle of Benjola. Tumaba yung mga jeepney drivers kasi natataas yung presyo ng langis, price of tuition fee, tumataas din. So yun, halo-halo, maraming sectors yung sumali at doon nabuo yung maraming grupo. Nasundan ng first quarter storm ng serye ng pambobomba sa iba't ibang lugar sa Maynila hanggang 1972. Yung batas militar, yung first few minutes nun, in-explain mabuti yung mga pagsabog leading to martial law. So parang ang sinasabi dun sa batas militar, it was planado, it was parang calculated to create chaos, confusion, and that would justify the declaration of martial law. Ginawang basihan ni Marcos ang pag-aalsa ng mga communist group pati na ang pag-ambush sa dating Defense Secretary Juan Ponce Enrile noong September 22, 1972 para ideklara ang martial law. Pero mismong si Enrile ang umamin noong 1986 na pineke nila ang nasabing ambush, na binawi rin niya sa sinulat niyang memoir noong 2012. Pero kwento ni Mijares, ito ang sinabi ni Marcos kay Enrile sa isang phone call bago ang ambush. Bago mag-isang taon ng martial law, nakakuha ng mataas na rating sa survey si Marcos Sr. at ang kanyang military. Sinabi niya sa ikawalong SONA niya na matagumpay at maganda ang naging epekto ng batas militar. Sinubukan din ni Marcos na tapisan ng singil sa kuryente para matuwa ang mga Pilipino. Ito na kaya yung sinasabi nilang Golden Age? Of course, meron talaga paniwala kay Marcos hanggang ngayon. Kahit baligtarin mo mundo, iba yung pagtingin nila. Wala ka na magagawa doon. Yung iba, I think, ang palituhan is yung pagkakaiba ng experience with knowledge. Like the Ilocanos, they will always like Marcos. Kasi alam mo, sa Ilocos, ang dami nagawa ni Marcos Napaganda yung kalye namin. O kaya, halimbawa, sa Tacloban, yung namin, marami kaming ayuda, mga tanggap, ganyan. So, on one hand, hindi mo naman maalis, totoo yun. Pero, kung titignan naman kabuuan, ilan ba kayo na nakaranas niyan? Mula 1972 hanggang 1977, mahigpit na ipinatubad ang 12 midnight to 4 a.m. na curfew hours. People liked it. Kasi for the first time, it was silent. Parang wala kang narinig na krimen, wala kang narinig na magulo, parang everything was orderly. So people liked it without knowing na yun pala yung mga institutions of democracy, unti-unti na. So media, wala. Korte, wala. Yung judicial system, isinara. Sa ilalim ng batas militar, marami ang mga ipinagbawal. Bad time to have long hair, lalo na sa mga lalaki. Kasi guguntingin yun Yung mga metro ko, may dalang gunting yun. Guguntingin ka. And then yung mga babae naman, kapag naka-mini-skirt, tapastasin yung para kumaba. Bawal din ang paglalaro ng baril-barilan at video games dahil bayolente raw ang mga ito. Ipinatigil ang pag-ere ng anime na Voltes 5 ilang episodes bago ang finale nito dahil bayolente. Mula 1972 hanggang sa matapos ang rehimeng Marcos, marami rin ang mga naging paglabag sa karapatang pantao. Umabot sa 70,000 ang mga inaresto at mga sapilitang dinampot ng walang warrant of arrest. Mahigit 30,000 naman ang tinorture at 3,000 ang pinatay ng military at Philippine Constabulary. Mahigit 300 sa lampas 100,000 biktima ng martial law ay hindi na muling nakita ng mga pamilya nila. So pag nahuli ka, dadaling ka sa safe house. So yung mga safe house, mga tagumpahay, and mostly dito nangyayari yung torture, interrogation, sleep deprivation,
Sometimes merong tinatawag na water cure, yung ilalagyan ng bawal, di ba, basahin, so parang drowning sensation. Merong mga tinatawag na electrocution. So, merong, yung baterya ng ano yata yun, ng motor. So, nilalagay sa mga sensitive parts sa ari ng mga detainees. Ang tanong kasi dyan alam ba ni Marcos yan? Yung mga human rights victims, nag-file sila ng case sa Hawaii. And isa sa mga documents doon na pinakita, may report kay Marcos na nakita, ina-update siya about yung interrogation process. And, meron siya mga notes sa gilid. So, he knew it na merong mga nangyayaring torture. Sa isang interview, ipinagtanggol ni President Bongbong Marcos ang kanyang ama sa pagdedeklara ng martial law. Ayon sa kanya, kailangan itong ideklara para labanan ang mga komunistang grupo, pati na ang mga armadong grupo sa Mindanao noon. Hindi raw idineklara ang martial law para manatili sila sa pwesto. Nagtagal ng 9 na taon ng martial law, pero nagpatuloy ang pamumuno ni Marcos hanggang sa talunin siya ni dating President Cory Aquino sa snap election noong 1986. Sa parehong taon, binuo ang Presidential Commission on Good Government na ang mandato ay i-recover ang mga ill-gotten wealth ng mga Marcos. Para sa kanila, the idea of justice is to get back the ill-gotten wealth of the Marcoses and their cronies from dito sa local and also sa abroad. So, dalawa. So, inuna yung abroad kasi madaling i-dissipate yun, madaling mawala. Ito yung napakasakit dito. Dahil, after 86, hindi lang yung bangkarote yung ating treasury. And we had to pay, malaki yung ating binabayad. 50 taon mula nung idineklara ang martial law sa Pilipinas, nakabalik na ulit ang mga Marcos sa Malacanang. Kasabay ng kampanya niya sa pagkapresidente, kaliwat kanan din sa social media ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan tungkol sa martial law. We will not revise anything. All we will do is to also make public what we know, our side of the story, which we have perhaps been remiss in not telling, simply because we were so scared of traditional media, of all the abuse, the diatribe, the insult. So hindi na, naging tameme na. We'll just tell our side of the story as best we can. Napakahabang usapin nito, pero ang masasabi ko lang, kahit magbalik na rin yung kasaysayan, isa lang. Nung natapos tayo sa martial law, we were much worse than what we were in 1965. Sabi ng iba, madaling makalimot ang mga Pilipino. Pero bakit nga ba dapat nating alalahanin ang madilim na nakaraan natin noong martial law? History does not repeat itself, but men repeat history. Ibig sabihin, kung naging pabaya tayo, hindi natin inintindi yun, uulitin natin kung ano yung nangyari ng martial law. If we do not remember the past, then we are bound to repeat it. You cannot forgive those who do not seek repentance. Yun nga, katulad nga ng sinabi ko, kung re-reviewin nyo yung nangyari noong 1972, ito yung posibleng mangyari ngayon. 1972 is election year din daw. Alam ko election year din yun So, laban daw dapat yun sa mga NPA para patahimikin yung mga NPA when they declared martial. Kasi nagkaroon ng first quarter storm Yung first quarter storm yan, puro mga rally, puro mga kaguluhan, di ba? Ngayon, syempre, lumalakas yung mga komunista nung mga panahon na yun. Ginamit ngayon to ni Marcos Sr., itong mga civil unrest na to, para makapagdeklara ng martial law with a gawagawang death threat kay Enrile, tsaka yung saksak ba, mayroon ba yatang saksak kay Imelda? May subaksak kay Imelda. Basta ganun. Ang dito, nag-declare sila ng martial law after the kaguluhan.
Then, nung makapag-declare sila ng martial law, sabi nila laban to sa mga, ang pagde-declare nila ng martial law ay because of the mga komunista. Pero, dumating yung time na pati yung mga pinagdadampot na nila, yung mga Liberal Party at ibang mga rivals nila sa politics, no? So, yun yung sinasabi natin, 'di ba? Ngayon, what will happen now? What will happen now, 'di ba? You can see the bigger picture. Nakikita nyo na siguro kung ano yung explanation ko for this, no? Noon at ngayon, DDS ang kalaban ng administrasyon ni Marcos Jr. Then, alam niya at matagal niya nang, kung makikita ninyo, matagal na nilang ina-agitate ang DDS para mag-alsa. 'Di ba? Matagal na nilang ginagalit ang DDS. Lahat na ng uri ng panggigipit sa mga Duterte at sa mga supporters nito. Sinimulan kay Pastor Kibuloy, 'di ba? Tapos yung war on drugs, yung mga kung ano-anong mga quadcom hearing na yan na tinatawag na nga na TWADCOM. These are all kinds of political bullying using the people, using the other, kumbaga merong your enemy is my enemy, parang ganun. No, ganun yung nangyari. So nag-connive itong mga nasagasaan ng mga makakaliwang grupo with the administration who is now an enemy of the Dutertes. No? Nagsimula lang naman yan dahil may hindi sila napagkasunduan. At ano yon? Yon ay ang hindi magandang pamamalakad ng administrasyon ni Bongbong Marcos, which is parang hindi siya yung presidente at parang iba yung kumikilos. 'Di ba? Tapos noon, mayroon pang isang problema, yung lumalalang korupsyon nung panahon na yun. 'Di ba? And marami pang mga instances na nangyari. And kailangan nila ng mga kung ano-anong mga dahilan. That's why dumating yung time na ayun na. Pumunta na sa lahat ng mga pagpuna sa mga Duterte kasi kailangan nilang gawin yun para pagtakpan yung kanilang mga kalokohan na ginagawa sa budget ng Pilipinas. Diba? So, yun. Yun yung assessment natin. So, bakit ko sinabi na very similar to sa 1972? No, sa 1972 situation. Tandaan nyo, Marcos Jr. is halfway. Halfway na siya sa kanyang term. No? Ngayon, pagdating ng after 1 year or 2 years, pagdating ng 2026, magiging lame duck president na siya. Magiging lame duck president na po itong si Marcos Sr. Which means, pag naging lame duck president na siya, magkukulasan na lahat ng kanilang mga kaalyado at lilipat na sa kung sino yung malakas sa presidentiable. And, knowing the Marcoses, doon sa kanilang track record sa Ilocos Norte, hindi na nila bibitawan ang kapangyarihan once na binigay mo uli sa kanila yan. And they can even go against the relatives just to maintain power, just to remain in power. Actually, marami nagsasabi at nagugulat, no? Pagka meron ako mga nakakasagutan sa chat o hindi kaya dun sa Facebook, sa mga comsec, no? Sinasabi nila sa akin, hindi ba kayo yung dahilan kung bakit naging presidente uli yan eh? Diba? Yan, sa kabilang parlor kasi yung mga yon, no? Lagi ko sinasabi, I never supported Marcos
during in 2022. Nung tumakbo siyang vice president na natalo siya, binoto ko siya. Kasi noon nabubudol pa ako. Pero later on, dahil gumawa ako ng mga iba't ibang research sa history, sabi ko, mukhang hindi tama na pabalikin sa pwesto itong mga ito. Especially, nung manood ako ng Made in Malacanang, at nalaman ko kung anong klaseng tao to si Bongbong Marcos. Diba? Lagi kong sinasabi sa kanila yan, noon pa man, no? Hindi pa ako nakapanood ng Made in Malacanang, no? Research ko pa lang sa mga kasaysayan, no? Sinabi ko na this person will never be suitable as president. Hindi siya magiging magaling na presidente. Kasi lumaki siya sa layaw eh. He never experienced hardship. Kahit naman nung pinatapon sila sa Hawaii. Diba? So how would this person understand the Filipino people? Na common tao. Hindi niya maiintindihan niya kasi wala naman siyang naging karanasan eh. Diba? They were born in a silver platter. Diba? With a silver platter or golden spoon. Ganun, parang ganun. So, yung sinasabi ko, hindi sila pinanganak na karamihan ng galing totally sa mga pamilyang katulad nito ay hindi epektibo pagdating sa pagpapatupad o pagkalinga sa mamamayan na ordinaryo. Kasi they never experience anything na para maintindihan nila yung mahihirap. Ngayon, sabi nila, maraming nagsasabi noon sa akin ng mga DDS noon na hindi, para malabanan natin yung oligarkiya, si Marcos lang ang makakapag noon. This is when the time na Inday already decided to be his vice president. No? Pero, ganito yan eh. Nung October pa lang, sinasabi ko na sa kanila, no, i-push natin si Inday kasi siya lang yung karapat dapat talaga, no. But, if she will not really, let's not support Marcos. Let's support other candidates na lang. No, kung sino yung napupusuan natin. Kasi, kahit sino, wag lang siya. Yun yung kahit sino, yan lagi ko sinasabi, kahit sino wag lang siya. Because he will be one of the worst president in the country. Siyempre, yung iba naman, ay hindi, kasi anak ni Marcos Sr. Yung mga loyalista, di ba? Yung mga Marcos apologies. To the point na, kaya hindi po ako talaga Bongbong Marcos noong 2022. The tandem that I chose is Isko Sara. Kasi yun lang yung nakikita kong way. Yun lang ang nakikita ko noon na tandem na babagay para magkaroon talaga ng pagbabago sa Pilipinas. Kumbaga, it's time for the younger generation, no, to lead the way. Kasi parehong bata tong dalawang to eh. Si Isko at saka si Sara eh. In their 40s lang yata, di ba? Pero yun nga, marami pa rin nauto yung mga apologies ng mga DDS. Kaya nabuo yung unity team. And of course, syempre, nandun pa rin si BP ay nakumbinsi nila, no, na mag-vice president. Sabi ko, this is a tragedy. Pag ito ay pumasok yung pareho. And makikita mo naman na marami talagang Duterte supporters ang hindi suportado si Marcos Jr. Kasi may mga iba, nagkawatak-watak na yung nung hindi tumakbong presidente si BP Sara at nag-decide na lang siya na mag-vice president, ay ang ginawa ng tropa, no, ang ginawa ng mga tropa ay nagpulasan yung mga anti-Marcos kung saan-saan ng presidente pumunta. Mayroon na punta kay Isko, kami ngayon.
merong napunta kay Lacson, may napunta kay Manny Pacquiao. 'Di ba? And meron pa ngang napunta kay Lenny Robredo, yung Team Rosa o yung Team Robredo Sara. Ganun po yun. Kaya yung sinasabi nila na nanalo si Sara dahil kay BBM, hindi po totoo yun. Nanalo si Sara dahil talagang nasa kanya yung taong bayan. At 32 million. Kaya pansinin nyo, mas mataas yung boto ni Sara kaysa kay BBM eh. Diba? Kasi hindi lahat ng bumoto kay BBM ay bumoto, hindi lahat ng Team Duterte, hindi lahat ng nag-Duterte na Vice President ay ang binoto ay si Bongbong Marcos, hindi lahat. Kaya wala po akong kasalanan dun sa mga pero ito nga, no? Ngayon, after a few years, after 3 years, nakita ngayon ng mga DDS yun nangyari. And maraming nagsasabi sa akin ng mga kaibigan ngayon na sinasabi na tama ka pala. Tama ka pala, ikaw pala, tama pala yung sinabi mo, sana nakinig na lang kami sa'yo. Hindi nga eh, mismo si Tatay Digong na nga nagsabi, di ba? Na he is a weak leader. Pero wala, nabudol pa rin tayo, di ba? So ngayon, eto ngayon. After this, after nitong pangyayari na to, na yung pinakamalakas na katunggali nila, no, yung strong man. Kasi ito yung sinisimbolo ni Pangulong Duterte, yung pagiging authority, no, yung pagiging ay nagapi nila, no, naaresto nila daw, diba? And kung magtagumpay sila at madiin nila ng husto si Pangulong Duterte, kahit na kasi magaling silang gumawa mag-gaslight eh. Magaling silang mag-gaslight para palabasin na yung masama ay mabuti at yung mabuti ay masama. Diba? So what will happen? Ito yung pinagtatawanan ako ng mga kakampings na iba. Yung iba naman, nagsasabi na hindi raw nila hahayaang mangyari yun. Eh bakit mo pa hintayin yung panahon na yun na mangyari yun? Diba? Alam nyo ho, gustong-gusto na ng mga katulad ni, gustong-gusto na ng Marcos Romualdez Araneta tandem na magkagulo. Talagang inaano nila yan. Kasi para makapag-declare sila ng martial law at no elections. Diba? Gustong-gusto nila yan. Kaya nga pinapakalma natin yung mga kababayan natin at mag-organize lang kayo ng peace rally, okay na yun. No? Sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, magagawa ninyo kung ano man yung gusto ninyong gawin. Diba? Sabi ko na lang siya, itong mga kakampings, no, yung mga ibang mga anti-Duterte, natuwa pa. Anti-Duterte na anti-Marcos din tuwan-tuwa na kanilang sa kanilang nangyari, sa nangyari kay Tatay Diggs. Tuwan-tuwa pa sila. Pero dapat ba sila talaga matuwa? What will happen after in the long run? Anong mangyayari? Yan yung hindi nila nakikita. After they will be able to defeat the Dutertes, the strongest opponent na pwede na meron sila, no, they will challenge, they will also go after other political rivals until they will be able to succeed in their charter change efforts, no? Efforts, no? Hanggang sa magtagumpay sila sa efforts nila for charter change. And ayun na, doon na magsisimula
Their aim here is to get rid of the Dutertes. Then after, they will get rid of the Kakampings. Then the Makabayan Black. Iisa-isahin nila yan. Eh, sabi nila, ay hindi, mayroon naman sila agreement ngayon, di ba? May compromise naman sila. Sabi ko, Bongbong Marcos, those Marcoses cannot be trusted when it comes to agreements. Kasi kahit nga yung mismong pinsan nila sa Ilocos Norte, hindi naman tinupad nila yung usapan eh. Di ba? So, makikita nyo po, no, pinaskill ko po dyan yung aking view na maaaring mangyari. No? Once you give too much power to this guy, to this family, one day, ikaw naman ang kakantiin yan. Kayo naman, yung idols nyo naman. Mag-isip-isip kayo mga kababayan ko doon sa kabilang parlor. No. Mga kakampings dyan. Kung talagang hindi na ito issue ng Marcos versus Duterte or kasamaan versus kadiliman na sinasabi ninyo. This is already a threat to our democracy. Huwag niyo sasabihin na, si Duterte nga, ganito, ganyan eh. You were never, yung inyong mga karapatan ay hindi sinagkaan ni Pangulong Duterte. 'Di ba? Oo, yung mga kriminal, siguro, yung mga pulis na napapatay ng mga pulis. Kasi nga, nanlalaban. Pero kayo mga kakampings. Nung kayo ang oposisyon, nakakapag-rally kayo na maayos. Maximum tolerance ang pinapatupad ng pulis. Diba? You can criticize PRRD anytime you want. Walang nagdedemanda sa inyo na ganito, ganyan. Diba? But now, it's already happening. Pinatawag yung mga vloggers in the disguise of fake news campaign against fake news. Ang mga fake news peddlers ay sila rin naman. The Marcos camp din naman. Diba? Madaling sabihin na DDS mahilig talaga sa fake news yan. Pero paano kung ang fake news ay galing naman talaga doon sa sa Malacanang? One day, if they get rid of the Dutertes, they will do this. They will impeach. Kasi ganito yan eh. Unahin nila si Tatay Digong. Then i-impeach nila si Sara. Pag pina-impeach na nila si Sara at pumayag kayo ma-impeach si Sara, that's the time you will make this government, as this administration, you will put too much power to them and they will abuse it. Hindi na lang PhilHealth siguro, baka pag pinatagal nyo pa sila, baka pag hindi na lang PhilHealth yung mananakaw nila o yung BICAM report yung gagawa nila ng tampering, diba? Kundi halos lahat na. And this kind of persecution na binibigay na ginawa sa mga Duterte ay pwede rin gawin sa inyo. One day. Because these people are ungrateful people. Kahit tinulungan mo na, ito nga mga Duterte, di ba? Ginawa na nila lahat. Tinulungan nila si Junior para makabalik sa pwesto. Pero anong ginawa sa kanila? Kayo pa kaya? From the very start, ay kalaban niya kayo? Diba? Better think of it. Diba? Better think of it. Kasi, baka dumating yung araw, makita nyo na lang na sasabihin nyo rin sa akin,
ay tama pala si RJ. Tama pala yung kanya naging view. Di ba? These people are traditional political clans who are bullies. Di ba? For their own vested interest. Si Tatay Digong kasi, nagbubuli siya. Oo, nagbubuli siya kasi pinagtatanggol niya yung mga hindi kayang lumaban. Diba? Pinagtatanggol niya yung mga inosente na nabibiktima ng droga. Pero itong mga ito, no, itong mga traditional political families na to, lalo na itong mga Marcoses, ginagawa nila ito para i-suppress ka, suppress yung iyong karapatan. Ganun sila. 'Di ba? So, yun lang, no? Yun lang yung mga masasabi ko ngayon dito sa nangyayari dito kay Tatay Diggs at sa lahat ng mga concerned, no? Kung makikita nyo, may mga dito sa ating video na to, may mga putol akong gagawin, no? Para ipakita sa inyo yung iba't ibang mga eksena na pwede mangyari at yung mga nangyari, no? Nako, nakakaano lang talaga, sama lang talaga ng loob, no? Na ganito yung nangyayari sa bansa natin. Nakakasakit ng kalooban. Sana lang ay dumating yung time na I'm praying really na hindi tayo umabot sa punto na may kailangang na magkaroon pa tayo ng civil war, no? Dahil lang sa indifferences natin sa politika and pagpapanatili natin sa isang weak leader na napaka-insecure, no? I just hope na ma-resolve kaagad itong problema na ito sa ating bansa. And let those political bullies, no, learn their lessons. Yung mga ito hindi lang yung political bullying ay hindi lang yung yung pananak, yung parang physical na pambubuli, hindi yun ha. Ang political bullying kasi na tinatawag, no, ay yung panggigipit mo doon sa kalaban mo sa politika, no. Yun ang political bullying. Katulad halimbawa, yung ginagawa ni Tambaloslos doon sa doon sa pagpirma ng impeachment kay BP Sara, pinwersa niya yung mga congressman, 'di ba? At pinagbantaan daw na hindi makakatanggap ng pondo kung hindi pipirma. That's one part of political bullying. 'Di ba? And ito nga, isa na to. Yung hindi naman yung pahihinto. Actually kasi etong sinasabi ko, no, si Pangulong Marcos kasi kayang-kaya niyang pigilan sana yung arrest warrant na yun. Yung tamang gawin is pipigilan mo talaga and paninindigan mo na dapat ditong siya sa local court litigation. Pero pinayagan mong bitbitin ng mga foreign kumbaga isinorender mo, no, doon sa mga dayuhan na wala namang kinalaman sa bansa natin, 'di ba? So yun, tandaan niyo po mga kababayan, no, walang mang-aapi kung walang magpapaapi, walang mang-uuto kung walang magpapauto. Kaya sa susunod na eleksyon, huwag na tayong magpabudol, ha? Hanapin natin yung mga kandidatong bibigyan tayo ng dignidad at dangal. Hanggang sa muli, ako po si RJ Laurea, also known as RJ Guapito. Bye-bye!